Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 5 katao patay sa magkakahiwalay na pagguho sa Cordillera. State of calamity idineklara sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Ilang poste sa San Fabian, Pangasinan bumagsak sa ilang kabahayan. At mga bangus mula sa mga umapaw na palaisdaan ibinebenta sa mas murang halaga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente sa Calasiao, Pangasinan matapos na mawasak ang kanilang mga bahay dahil sa bagyong Uwan. Tutukan sa report ni CJ Torida. Mula sa kalsada, makikita ang bahay na ito sa gitna ng bukid sa Sitio Highway, Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan. Natanggal ang bubong ng bahay, nasira rin ang ilang bahagi nito. Pagmamay-ari ito ng 47 anyos na si Criselda Manzano. Hanggang ngayon, hindi pa raw sila nakakabalik doon. Dahil po sir sa yung natumba po na sanga po na naan po yung wire ng kuryente. Siyempre sir, takot po kaming lumapit, baka makuryente po kami sir. Sa di kalayuan, makikita ang mga nagkalat na yero sa paligid. Mga yerong nilipad ng malakas na hangin na dala ng bagyong Uwan. Mga bahagi pala ito ng bahay ng 40 anyos na si Evelyn Batarlo, na kapatid ni Criselda. Yung kalubog po talagang as in malakas, parang kulog ganon. Nakita namin ganito na po yung nangyari sa bahay hanggang sa loob. Buti na lang daw at walang nasaktan sa kanyang pamilya. Sana po matulungan po kami kasi wala po kaming sapat na na pampaayos yun. Nagka-monitor ang mga opisyal ng barangay sa sitwasyon ng mga apektadong residente. Nakikipag-ugnayan din sila sa lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Pansamantala po ngayon na may nanda ang binigay po galing munisipyo na DSWD box para po maihatid sa kanila. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, nasa 14 na bahay sa bayan ang totally damaged at 112 ang partially damaged dahil sa pananalasan ng bagyong Uwan. Magsasagawa ng assessment ang mga otoridad para sa ibibigay na tulong sa mga apektadong residente. I-verify at i-validate pa rin kasi ng MSWD team natin yan. And then kung ano po yung maitutulong ng lokal na pamahalaan, minsan po yung materials, minsan din po may financial assistance. Samantala, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1077 na ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isinailalim na rin ang state of calamity sa Pangasinan dahil sa naging epekto ng bagyong Uwan. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ang puspusang pagsasagawa ng clearing operations at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar at residente sa buong probinsya. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. 6 ang naiulat na nasawi dahil sa hagupit ng bagyong Uwan sa datos ng NDRRMC, kabilang sa nadagdag ang 3 taga Cagayan Valley at 1 sa Western Visayas. 13 naman ang naiulat na sugatan. Kumpirmado na isa sa kanila ang batang lalaki sa Katanawan, Quezon na naaksidente habang nasa evacuation center. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 2.3 million ang apektado dahil sa bagyong Uwan. Mahigit 4,000 bahay ang naiulat na nasira at pinakamarami sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Kabilang sa mga nasawi dahil sa bagyong Uwan ang batang kambal na natabunan ng guho sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon, natutulog ang kambal at ang kanilang pamilya nang magka-landslide sa bundok doon. Kabilang sa mga natabunan ang bahay nila sa Barangay Balangabang. Nahukay ng kanilang ama at mga kapitbahay ang kambal na idineklarang dead on arrival sa ospital. Nagtamo naman ng mga sugat ang ama, ina at isa pa nilang batang kamag-anak. Patay ang 5 katao sa magkakahiwalay na landslide sa Cordillera. Tutukan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Manay,
Bigla raw gumuho ang lupa sa bahaging ito ng barangay Western Uma sa Lubwagan, Kalinga kahapon. 2 ang patay, 1 ang sugatan at may 2 pang nawawala. Sabi ng Lubwagan Municipal Information Office, pinuntahan ng mga biktima kahapon ang isang bahay na nasira sa kasagsagan ng bagyo. Pero habang nasa bahay sila, biglang gumuho ang malaking bahagi ng lupa. Kinilala ng LGU ang mga nasawi na sina Aki Aguin at Eric Magwin, 45 years old, magsasaka. Nawawala naman sina Redento Tino, isang barangay kagawad, at si Ricardo Magwin. Sabi ng lokal na pamahalaan, magsasagawa sila ng search and rescue operations para mahanap ang mga nawawala. Sa bayan naman ng Kabayan sa Benguet, patay ang natutulog lang noon na babaeng 65 years old matapos pasukin ng landslide ang unang palapag ng kanilang bahay sa barangay Balay kahapon ng madaling araw. Sabi ng Kabayan LGU, inabot ng halos 4 na oras matapos dumating ang rescue dahil sa hindi madaan ng mga kalsada. Batay sa post-mortem examination, ang cause of death ng biktima ay traumatic brain injury. Sa bayan naman ng Tinok sa Ifugao, isa rin ang patay matapos matabunan ng lupa at pine tree ang tinitirhan niya habang siya'y natutulog. Gabi noong Linggo sa kasagsagan ng super bagyong Uwan. Kinaumagahan na siya na-retrieve ng mga otoridad ayon sa Tinok Municipal Police Station. Sa Barlig Mountain Province naman, lumubog na ang bahay na ito. Natabunan naman ng landslide ang rice terraces doon. Sabi ng Barlig LGU, isang senior citizen ang nasawi roon matapos matabunan ng putik ang kanilang bahay sa barangay Latang kahapon ng madaling araw. Nakaligtas naman pero sugatan ang 2 pa niyang kasama sa bahay na ni-rescue ng bayanihan ng mga taga roon. At sa Baguio City, walang casualty. Ang naging pinsala lang ay mga nagtumbahang pine tree at poste ng kuryente kaya nawala ng kuryente ang halos buong lungsod. Buti at may alok na free charging station sa City Hall, Baguio Convention Center at pati sa mga hotel. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Ilang bahay at kubo sa coastal areas ng La Union ang nasira dahil sa malakas na alon. Mula sa probinsya ng La Union, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras na ito ay nasa evacuation center pa rin ang karamihan sa mga residente na naapektuhan ng bagyong Uwan. Wasak ang buong bahay at wala na rin mapakinabangan sa mga gamit ng pamilya Caridad matapos na masira ng storm surge sa katatapos na pananalasan ng bagyong Uwan. Halos 2 dekada na nakatira sa sitio Tawi-Tawi sa barangay Poro, San Fernando City sa probinsya ng La Union na mag-anak. Oo, kasi biglang lumaki lang yung tubig eh. Hindi namin inaasahan kasi sanay naman na kami rito sa tinagal-tagal namin dito. Ngayon lang nangyari to. Nasira rin ang magkakatabing bahay sa coastal area na karamihan ay totally damaged. Devastated kami kasi nga dito sa coastal area talagang grabe yung damage niya. Maraming bahay ang nasira talaga. Bukod sa mga kabahayan ay nasira din ang bahagi ng kalsada dito sa may sitio Tawi-Tawi sa Barangay Poro. Ito yung pinaka-concern ngayon ng mga barangay officials dahil matapos nga na masira ang kalsada, in case daw na merong emergency ay hindi agad makakaresponde o makakarating yung mga emergency vehicle dahil nga sa nasirang kalsada. Isang tugboat naman ang sumampa sa kalsadang malapit sa baybayin dahil sa storm surge. Bukod sa coastal barangay ng San Fernando City, naapektuhan din ang mga coastal barangay ng mga bayan ng Santo Tomas at Agoo sa La Union. Sinira ng malalakas na alon ng bangka ng ilang mangingisda. Malaking problema ma'am, lalo ngayon. Malalaking alon, hindi sila nakakapaglaot. Walang kita ma'am, wala silang may biling bigas tapos nasira pa itong bangka. Ang bahay na ito halos matabunan na ng buhangin. Tinali-tali po ng asawa ko, hindi lumipad yung yero, pero kalahati na lang natira yung bahay ko. Dahil natabunan po ng buhangin. Sa monitoring ng PDRRMO, aabot sa halos 1,000 bahay ang nasira dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Mahigit 20,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center. Wala ring supply ng kuryente ang malaking bahagi ng probinsya. 2 napaulat na nasugatan, habang ang isa, bine-verify pa ng otoridad. Isa rito ang senior citizen sa Agoo, La Union na nakuryente habang itinatali ang bubong ng bahay noong Linggo ng umaga. Tatali ko sana, pero kaso lang ang nakuryente na naman nakuryente na ako.
Ayon sa provincial government, kung tutuusin, hindi pa 100% na nakarecover ang probinsya matapos manalasa ang bagyong Emong noong buwan ng Hulyo. Ito yung mga nawalan ng mga bahay along the shoreline, no? And then yung mga nataples kung tawagin ko, yung mga natanggal yung mga bubungan, and wala na yung panghahanap buhay nila and all that. So, wala pa yung bahay nila. So, we have to sustain them also. We have to help them get back to their feet. Chris, as of 4 p.m. ay nasa 40% ng restored ang power supply sa mga barangay sa probinsya ng La Union. Pero ayon sa Luelco, target nila na by 6 p.m. ay umakyat sa 60% ang restoration ng power supply sa probinsya. Samantala, Chris, kasabay ng malawakang assessment na ginagawa ng provincial government ang pamamahagi o distribution ng food packs at ng assistance sa mga apektadong residente. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Samantala, mga bangus mula sa mga umapaw na palaisdaan ibinebenta sa mas murang halaga sa Dagupan City. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Alas 9 pa lang ng umaga kanina, paubos na ang mga panindang bangus ni Lorita. Ilang oras pa lang daw siyang nakapwesto sa gilid ng kalsada sa Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City. Malakas daw ang bentahan ng bangus. Kahapon nga raw, kumita siya ng abot sa 5,000 piso sa pagbebenta ng bangus. Nasa 50 hanggang 150 pesos per kilo, depende sa laki ng bangus ang bigay ni Lorita sa kanyang mga customer. Oh, maraming bumibili kasi mura. Napabili ng 1 kilong bangus si Ryan. Bakit po dito na tayo bumili, sir? Mas mura po ba dito? Medyo, kasi tariwa pa eh. Karamihan sa mga ibinebenta rito, mga nakawalang alagang bangus sa mga umapaw na fish pen o fish cages. Pinaghandaan naman daw ito ng mga bangus grower at naglagay ng net sa mga fish pen. Pero hindi nila inasahan na malulubog ito dahil sa biglaang pagtaas ng antas ng ilog. Hindi naman inasahan na ang tubig biglang lamang lumaki. Hindi naman mapigilan dyan ang bangus kung umapaw yung fish pan mo. Siyempre, lalabas talaga ang bangus. Nangihinayang si Nelson sa nangyari. Mag-harvest pa man din sana siya sa Disyembre. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, lugi raw ang karamihan sa mga bangus growers sa naging epekto ng bagyong Uwan. Lugi mga bangus grower dahil yung mga umapaw na bangus. Kung makita natin, binibenta na ng 120, 150. Kasi siyempre, walang puhunan yun . At dahil sa nangyari sa mga alagang bangus, baka raw maapektuhan ang supply nito sa darating na holiday season. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 3 pamilya kabilang ang isang lolang may sakit ang lumika sa sementeryo sa pananalasa ng bagyong Uwan. Narito ang report. 3 pamilya kasama ang isang lolang may sakit ang lumikas sa isang puntod sa sementeryo sa Barangay Akfa, Cabanatuan City, Nueva Ecija sa kasagsagan ng bagyong Uwan dahil siksikan na raw sa evacuation center at nag-aalala pa sila sa kalagayan ng kanilang inang may karamdaman. Mas pinili na lamang nilang manatili sa sementeryo. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang lokal na pamahalaan sa umano'y siksikan na evacuation center. Sa lakas po ng bagyo. Kaya po kami lalipat dito rin kami ng tubig. Kabisaka po sikat kami. Puno na po, nagpunta po kami dun sa eskwela ng AKA. Puno na daw po yung kapatid ko nito, siya caretaker dito. Dito na po kami lumikas. Mataas ang tubig sa ilang bahagi ng magkakatabing barangay ng Imelda, MS Garcia, DS Garcia at Akfa. Sa barangay Akfa, umabot ng hanggang bewang ang baha. Ang mga residente, kanya-kanyang dala ng gamit para lumikas habang ang iba naman ay dinala ang kanilang mga tricycle sa mataas na bahagi sa gilid ng kalsada. Nagkaposisyon pa rin ang mga rescue truck ng CDRRMO sa tulay ng Sapang Buhay, malapit sa mga nabanggit na barangay. CJ Torida, One North, Central Luzon. Bahay at bangka ng ilang residente sa tabing dagat sa Dagupan City natangay sa pagtama ng storm surge. Tutukan sa report.
Walang magawa kundi titigan na lang ni Hara ang ipinundar niyang bahay sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City. Sa isang iglap, winasak ng bagyong Uwan ang pinaghirapan niyang bahay. Hindi nga ako makapagsalita, nasyak nga ako eh. Hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo, yung ordinary lang. Yung pala talagang napakalakas pala. Itinayo malapit sa baybayin ang bahay ni Hara, kaya madaling nawasak nang tumama ang bagyo. Hindi raw alam ni Hara kung paano muling magsimula. Nasira rin ang bangkang gamit ni Eduardo sa hanapbuhay matapos tangayin ng alon. Akala namin safe na yung mga bangka namin. Di, siyempre, mangimbing yung tulog namin. Akala namin safe na. Siyempre, inabot pa rin ng alon. Itinumba rin ng bagyo ang cottage na ito. Maging ang ilang kabahayan sa tabing dagat, hindi nakaligtas sa storm surge. Pinipilit ng ilang residente ang bumangon matapos ang bagyo. Nananawagan sila ng tulong sa lokal na pamahalaan. Samantala, sa kaparehong barangay, nabagsakan ng commercial signage ang isang heavy equipment dahil sa malakas na hanging dala ng bagyo. Wala naman daw nasaktan sa insidente. Patuloy na nakaalerto ang Philippine Coast Guard sa mga coastal at low-lying areas sa syudad. Pinapayuhan pa rin ang mga residente na maging alerto at mapagmatsyag sa anumang banta ng masamang panahon. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng Bagyong Uwan sa layong 370 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Humina na ito at isa ng severe tropical storm. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes at western portion ng Ilocos Norte. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang northern at central portions ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union at western portion ng Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ulit sa PAR ang Bagyong Uwan bukas. Pero sa Taiwan na ito tatama at tuluyan ang hihina roon. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Batanes, Ilocos Region, Pangasinan, Central Luzon, gaya ng Zambales at Pampanga. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang puno sa loob ng Calasiao Comprehensive National High School nabuwal at bumagsak sa ilang gusali ng paaralan. Narito ang report. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan noong linggo, ganito ang sitwasyon ngayon sa Calasiao Comprehensive National High School sa Pangasinan. Nagtumbahan ang ilang puno at nadaganan ang ilang gusali sa loob ng paaralan. Hindi lang isa pero maraming puno ang nabuwal. Sira na ang bubong na ito at kailangan ng ayusin. More than mga 10 or mga ganyan po. Mas marami pa pong mga natumbang mga kahoy pa po. Hindi lang po dito sa nakikita po natin ngayon, kundi sa may mga iba pa po dito sa likod po ng paaralan po. Simula pagkahapon, puspusan ang isinasagawang clearing operation sa paaralan. Sama-sama ang mga kawani ng MDRRMO, Philippine Coast Guard at Philippine Army sa pagtanggal sa mga puno at sanga na dumagan sa gusali. Hindi rin umubra sa lakas ng hangin na dala ng Bagyong Uwan ang puno ng duhat na ito. Nagkalat ang mga dahon sa loob ng campus, kaya puspusan ang paglilinis ng mga kawani ng paaralan. Talagang puspusan po yung paglilinis namin dito para katuwang yung mga utilities at yung mga gwardiya, tumutulong po kami na maglinis po. Dahil sa nararanasang pag-ulan, may mga namuuring tubig sa paaralan. Suspendido pa rin ang klase ngayong araw kaya minamadali ang clearing operations bago magbalik eskwela ang mga estudyante. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Bago pa nanalasa ang Bagyong Uwan, nagdeklara na ng 1 taong State of National Calamity si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pinsala ng nagdaang Bagyong Tino. Sa ilalim ng Proclamation No. 1077 na pinirmahan noong November 5, pabibilisin ang rehabilitasyon at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang lugar. Gayun din ang agarang pagpapatupad ng price ceiling at pagbabawal ng hoarding sa mga pangunahing pangangailangan. Tatagal ng 1 taon ang State of National Calamity
maliban na lang kung babawiin ito ng mas maaga ng Pangulo. Para naman sa bagyong Uwan, sinabi ng Pangulo na naka-full alert ang gobyerno para makapagresponde agad sa mga apektado. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang isang 39 anyos na guro sa Gabaldon, Nueva Ecija ng pagbabarilin ng riding in tandem suspects. Tutukan sa report. 5 tama ng bala ng baril ang kumitil sa buhay ng 39 anyos na guro, residente ng Barangay San Fernando, Laur, Nueva Ecija. Pinagbabaril siya ng mga suspect na sakay ng motorsiklo mag-alas 5 ng hapon noong Martes. Nagkaroon po siya ng isang affair. Yun po ang pinaka talagang motibo. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktimang si Mark Christian Malaka, sakay ng kanyang motorsiklo galing sa trabaho nang mangyari ang insidente. Tumakas ang mga suspect matapos ang pamamaril. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima. Wala raw silang alam na kaaway o banta sa buhay ng kanilang anak. Yung anak ko talaga, bahay, eskwelahan, simbahan lang yun. Bukod sa pagiging guro, nagsisilbi rin sa simbahan ng biktima. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Kinondena ng Diocese of Cabanatuan ang pagpaslang kay Malaka. Nanawagan din ng hustisya para sa biktima. Naglaan din ang lokal na pamahalaan ng reward money para sa agarang pagkahuli ng mga salarin. Ang pamahalang bayan po ng Laur ay nag-offer po ng reward ng 100,000 kung sino man po ang makapagtuturo doon po sa taong pumaslang. Noong November 7, sinampanan ng kasong murder ang 3 suspect, kabilang ang umano'y gunman matapos silang makilala ng isa sa mga saksi sa Rogue Gallery ng PNP. Hindi muna nagbigay ng karagdagang detalye ang PNP sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Isa sa mga tinitinang motibo sa pamamaslang ay may kaugnayan sa personal na buhay ng biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Natagpuan sa mabatong gilid ng dagat ang hinihinalang Chinese rocket debris sa bahagi ng barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte noong linggo. Sa larawan na ibinahagi ng PCG, isang malaking debris ang makikita malapit sa rock formations. Nakipag-ugnayan na ang PCG sa MDRRMO upang matiyak ang ligtas at maayos na pagkuha sa debris na may Chinese character. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang PCG at pansamantalang ipinagbawal ang pagkuha ng video sa nasabing rocket debris habang isinasagawa ang investigasyon at forensic examination. Ayon sa MDRRMO, hindi naman daw nagkaroon ng pangamba ang mga residente dahil dati na silang naabisuhan na may rocket launch ng China nitong mga nagdaang araw. Pinayuhan ng mga residente na agad ipagbigay alam kung may mga makitang rocket debris sa kanilang lugar. Mga poste sa barangay Nibaliw Vidal, San Fabian, Pangasinan bumagsak sa ilang kabahayan. Narito ang report. Nagmistulang domino ang mga nagtumbahang posteng ito sa ilang kabahayan sa barangay Nibaliw Vidal sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Sunod-sunod daw na natumba ang mga poste dahil sa lakas ng hanging dala ng bagyong Uwan. Winasak din ng bagyo ang ilang bahay at cottages sa lugar. Ang Nibaliw Vidal ay isa sa mga coastal barangay ng bayan. Makikita sa aking likuran yung tindi ng pinsalang iniwan ng bagyong Uwan. At sa mga oras nga na ito mga kapuso ay makikita natin na matataas pa rin yung hampas ng alon dito sa karagatan. At hanggang ngayon wala pa rin pong supply ng kuryente ang nasabing barangay. Pinasok daw ng tubig ang bahay ni Naani, kaya nasira ang kanilang pinto. So ang nangyari, nag-safety, nung malakas na, wala ka nang magagawa nun. Lumipat na lang kami sa isang kwarto. Hindi kami umalis. Tinaas namin yung mga importanteng gamit. Nagmistulang swimming pool din ang bahay ni na June.
Nanginayang eh. Maraming nasira po man eh. Lahat ng mga gamit, wala kami niligtas. Para hindi raw masayang ang ilan sa mga nasira nilang gamit, ibinenta na ang mga ito sa mga mangangalakal. Sadyang malakas daw ang daluyong na tumama sa lugar noong kasagsagan ng Bagyong Uwan. Kung yung dati po, hanggang dyan lang, hanggang doon po, mga almost 1 kilometer yung inabot po ng tubig. Talagang mataas po. Tiniyak ng mga otoridad na makahatiran ng tulong ang mga residente. So, yung ipapadala natin team na mag-iikot, mag-i-inspect, i-assess kung ano yung mga damage, at the same time, yung needs na kailangan ng ating mga kababayan. Samantala, puspusan ang power restoration sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Antas ng Marusay River lalo pang tumaas. Ang detalye sa report. Sa 12 high noon na monitoring ng MDRRMO, nasa 8 feet na ang antas ng Marusay River sa Kalasyaw, Pangasinan. Ibig sabihin, nasa critical level na ang ilog. Inalerto na ng MDRRMO ang mga barangay dahil patuloy pa ang pagtaas ng tubig. Na ine-expect natin, natataas pa yung tubig. Monitoring pa rin po tayo at saka inaabisuhan natin yung mga low-lying areas na posible na magkaroon ng pagbabaha or maka-experience sila ng pagbaha. Mahigpit ang monitoring ng MDRRMO sa 5 barangay sa bayan na madalas makapagtala ng major flooding, kabilang ang Barangay Lasip, Mankuk, Longos, Lumbang at Talibao. Binabaha na ang ilang bahagi ng Barangay Lasip dahil sa nararanasang pag-uulan. Posible raw na tataas pa kung tuluyan ng umapaw ang Marusay River. Tuloy po tayong mag-ingat at makipagtulungan sa ating barangay para din po maihatid ang ating problema sa ating lokal na pamahalaan. Bukod sa 5 nabanggit na barangay, madalas ding bahain ang Barangay San Vicente na malapit lang din sa Marusay River. Kaya nakaalerto na rin ang mga residente roon. Pebrero ngayong taon nang ipatayo ang bahay na ito sa mismong gilid ng ilog. Dito nakatira ang mag-anak ng 25 anyos na si Ira. Aminado si Ira na nangangamba siya sa kanilang sitwasyon kung umaapaw ang ilog. Tatakot din po kasi baka po mahulog yung bahay namin. Nakakatakot talaga po. Pag walang bahay na safety po. Kung minsan nga raw hindi na nakatutulog si Ira, lalo na ngayon na nagbabanta na naman ang baha sa kanilang barangay. Minsan umiyak na lang, titiis, ganun. Pero kinakaya naman yung gantong sitwasyon. Pero handa naman daw silang lumikas sa bahay ng kanyang biyenan kung kinakailangan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Abiso naman sa mga nagbabalak mamasyal sa Baguio City, nakasara pa rin ang lahat ng pampublikong parke sa lungsod. Sa anunsyo ng Baguio City Public Information Office, isinara muna ang mga pook pasyalan habang nagpapatuloy ang clearing operations at para sa kaligtasan ng parkgoers. Inaabisuhan ng publiko na mag-ingat at maging alerto. Nag-alay ng panalangin si Pope Leo XIV para sa mga Pilipinong nasalanta ng Bagyong Uwan. Ayon sa Santo Papa, malapit sa kanya ang mga Pilipino. Ipinagdarasal daw niya ang mga nasawi, kanilang mga naulilang mahal sa buhay, maging ang mga sugatan at nawala ng tirahan. Samantala mga kapuso, 44 days na lang, Pasko na. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.